Stream Dagat Time on Spotify. Makipagbardagulan using my vocabs? Over naman sa ass, watch Dagat Time on Spotify. Hi mga e-geaters! Welcome back sa ating new episode dito sa Notify Satellite and YT Satellite. So, pagpasensya na kung ganito ako mag-talk kasi alam niyo na ma'am, tamad lang ako mag-toothbrush tapos nilagyan pa ako ng pampatamad palalo, di ba? Mga ganon. Sorry Doc, eme lang. Eme lang ito naman. Syempre, oral health is wealth. Mga ganon. Ay, ang sakit ng tahi ka dito. Ayun kayo mag-cross-stitch ng ano ko dito. Ng tahestra. Anyway, huwag natin patagalin pa dahil baka mangali ng bunganga ako dito. So, DJ Mod, let's move on. So, yeah. Ang ating first story sa ating episode 32 ngayon is category is horror, is a lush kulaba, is a lush dilubyo, slash SKL, is a lush tao-tao! Ano ba? Nahihirapan talaga ako mag-talk. Hover naman sa British action. So, ito na. At ang kanyang titulo dito is Ang Nuno sa Punso. So, anong gagawin? Let's read it! May hangin pa. So, ito na. Jaime Masufi is lush essay ng Sophie & Co na pilit pa rin niyang isinalaba kahit obviously, lugi na nga. At sa mga e-geaters na hindi mahilig maligo, puro dagok na lang maligo. Melody Bobel. Bagats akes noong nangyari ang story na ito, Mima. May syapit bahay kaming paupahang bahay at mga ka-high school male boarders ang nakatira rito. As a low-key na batang pokla, super nag-enjoy talaga ako kapag pinapanood ko silang sabay-sabay naliligostra sa Java. Offer naman sa Urbog yun. Ba't naman nag-watch? Bakit wala watch? Okay, so KKK na yan. Ikulong nyo na yan para sabihin nyo sa contractor dun. So, let's move on. At ang sabi niya pa dito ay nakabripanga lang sila. At in fairness, sa mura kong jidad, sa kanila ko na-realize na burapi ka pala ang mga OMS kaysa Merlata. Okay, nga siya. Wala akong laban dyan. Ako ba si Cristala dyan? Magpigil. So, let's move on. Sabi niya pa dito is hilig nila akong ayain na gumora sa Nording house nila ang hapon after G-school dahil sa tinuturing nila akong bunsong syupatet. Hilig namin magluto ng merienda or iba't iba pang putahe na siyang uulamin namin sa gabi. O, diba, nakalibre na nga ako ng lab sa gabi tapos mabubusog pa ang mga ice ko sa mga abstract nila. Alam mo, over ka na, te. Kala mo talaga siya yung magiging Princess Diary. So, let's move on. Nyik-nyak. Ang sabi niya pa dito is, hindi lang yan. Sobrang nakaka-satisfy din ang mga niti perot nila na nakabakal sa church. Ano ba? Kala ko ba horror to? DJ mo, mga yan? Kasahan mo na. Kasahan, so let's move on. Ang sabi niya pa dito, mga kuya, anong gimmick natin ngayong gabi? Deep boys, para hindi mapaghalataan na may lihim akong kakekehan. Hirap magpakatigas at magpanggap na estrato, nakakagasgas ng lalamunan. Bueno. So, dumako na tayo sa nakakatakot na part ng story ko. Fast forward, British action. Habang nagpo-food trip kami, ay biglang lumabas si Kuya Jonas, hindi niya tunay na name, para jumihe. So, sa dami... ano ba? Kasi... So, dumako na tayo sa nakakatakot na part. Ito na nga eh. Sa dami ba naman kasi ng pwede niyang ihihan, napili niya pang jumihi sa may punso sa gileda ng baler. Naging masaya naman ang gabi namin not until may nangyaring hindi maganda kay Kuya Jonas. At ito na ang laway sa gileda ng labi. So, let's move on. At ito na nga ang unang there is other. Makalipas ang ilang araw, sobrang nangangati daw ang shitty pirate ni Kuya Jonas. Kamot siya ng kamot at halos maluhan na rin sa sobrang katinetuma. Tawa ng tawa yung mga boardmate niya dahil akala nila ay nagbibiro lang si Kuya Jonas.
Ako naman todo tidig sa pagkamot niya dahil sobrang na-emphasize ang bakatsara ng twilight niya. Na sobrang kate ay binuhusan niya pa ito ng alkohol. Hapdi nun! Bakit naman alcohol? May mga hapdi yun ha. Huwag niyo inaano sa mga private part or mga nitty pirate nyo. Tayo mga hapdi mo. Kung ano mo malagay sa butas pa yun. No? So let's... sa mga butas tara. So let's move on. Ang sabi niya pa dito, ako naman, todo titig sa pagkamot niya talaga, ma. Pumasok si kuya sa kwarto niya at nang umiiyak at sinusundan ko siya sa loob to assist. Laking gulat ko sa nakita ko. Gino Batson ni Kuya Jonas ang shorty ro niya at namamaga talaga ang shitty pirate niya, ma. Namumula-mula at halatang hindi na ito normal sa laki sa pamamaga. Sinigawan ako ni kuya na lumabas ako pero titigbon ako ng slides sa nitty pirate bago maglabaw ako. May huling habilin pa eh. Parang, labas ka nga doon. Demo. Labas ka nga doon. Ito na nga. Lava walk. So, let's move on. Sabi niya pa dito is, mainam na para ma-save sa memory ko. Eme lang ma. Nachika ko kay Muji nangyari as ang Diyos ni Muji ko nagora raw sila sa kakilala niyang fairy godmother at baka pinaglaruan daw si Kuya Jonas. At pinuntahan nga namin ni Muji si Kuya Jonas to convince him na magpa-fairy godmother. PS, ika ni Muji at bet daw niya makita kung gaano nga ba namamaga ang shitty pilot ni Kuya Jonas. Pero pinigilan ko si Muji. Sumbong ko to kay Muji. May sabi ko kay Muji. Ba't naman kasi pinashow? Binagaan siya ng bunak. So, let's move on. Eme lang yun, ma, ha? Dali-dali kami nagtawag ng tricycle at gumora na nga kami, ma. At ito na nga ang huling twister. DJ Mod. Brace siya. So, let's move on. Alam ba, DJ Mod? Alam mo, pag initiri ko talaga yung sobrang balat mo siya, may ipit yan. So, let's move on. May naihan daw siya na hindi nakikita, ma. Dahil nga sa pambabastos na ginawa ni Kuya Jonas sa pag-ihi niya sa punso, ay tinuruan siya ng leksyon. Ngayon, curious na ako kung gaano nga ba kalaki ang nitty pirate ni Kuya Jonas kung hindi ito namamaga. Ano ba? Kala ko ba horror to? Hindi ko to na hindi ko to na scanning measure, hindi ko to na scanning. So, let's move on. Tama na, basa ng leg ko. Nasa baba ang proof of purchase picture ng punso na giniya ni Kuya Jonas. Pwedeng ipakita sa mga e-geaters. So, ayan daw. Psh! Ayan ang punso red, ang bahay red. For me, siguro, wala akong laban dyan. So, let's move on. Wala akong laban dyan. Ano, ako ba si Cristala? Tanggalin ko tong brace ko para, lunukin ko. So, DJ Mod, i-move forward muna kasi nakakabanas to eh. Kala ko ba horror to? Sa bagay, it's traumata din naman talaga makita mo yung Twilight mo tsaka nitty pirate mo na mamagastra. Diba? Like, bokot yun kasi unhealthy yun. So, I think, dumako na tayo sa ating next story. DJ Mod, i-move mo na. So, yeah. Let's move on. So, medyo nahirapan ako mag-laugh and everything not nice kasi baka matanggal yung pustiso ko. Pulutin mo yan. Bawal yan. Pulutin mo yung pustiso ko. So, let's move on now with our next story. Tsaka malawit siya sa gileda, no? Ayun pala yung struggle din for the braces. Ayoko na talaga. Therefore, may kasi nga, alam nyo na, thank you so much, Prestige Dental Clinic for my oral health and everything na. So, marami pang gagawin sa aking mga titiri. At, bahala na. Para alam nyo na yung gining ako is medyo, pwede na pang lip to lelap. So, let's move on. The next category natin is SKL / About a Life. At ang kanyang titulo dito is Injectables. So, this have... Wait lang, ako. At this have... So, ito is may trigger warning. So, advisory. Ayan, trigger warning and everything nice. Because there's a mention of chemifine or mga needles. Kasi ang kanyang titulo is Injectables. So, anong gagawin? Let's read it.
Sorry, Mima, medyo di ako marunong sa mga vocabs and everything nice, pero try ko pa rin. Syempre, ikaw na yan eh. Dito kasi! So, let's move on. Call me Caramel as my nickname. I'm 21 years old, stunner from Region 4A. Isa akong twink femtop at mahilig ako mangwasak ng mga nyutas ng mga nyotom eme. Medyo mataas ang libido ko lately dahil siguro ng panahon at dami ng school works. Share ko lang yung story ko about sa recent Aurarets ko. May nakamatch ako sa NIAP. Isa siyang 33 years old at inaya niya ako makipag-nyarurot. At siya na daw ang sasagot na pang nyotel and everything nice. Kamukha naman niya yung nasa picturaka pero dun kasi sa first mukha siyang fit ng konti. At pagbaba niya kasi ng jangkas ay may slight difference sa appearance niya. Mukha siyang mama or manong na may-ari ng talyer. Around 5'8 siya. Ako naman 5'10. Ito na nga ang unang twist ever. Lajamel. Pumasok na kami sa nyotel para umpisahan ang nyarurot. Siyempre, ano bang gagawin? Alam nga naman mag-Chinese garter kami doon. Mga kakakad. Wait, alam ako. Alam mo, Chinese garter kami doon. Pwede naman. Or mata-mata. Ano naman. Takbuhan kayo dyan. So, let's move on. Ito na, tingnan natin yung story niya kasi I think it's an trahedya, ganun. So, let's move on. Mima, nagpaalam siya sa akin na magtuturok daw siya. Kulo ba ako kasi medyo familiar ako sa mga injectables like slam. At ayun na nga ma, magtuturok daw siya ng slam. At sabi ko naman, wag kasi, takot ako. Aware kasi ako Mima sa side effect ng slam dahil sa nag-share sa akin noon ng experience niya. Talagang mahay ka daw at parang mawawala ka sa sarili mo. Ano yun? Hindi ko alam. Hindi ako alam. Wala akong alam sa mga ganun na mga pinagbabawal na gamot, and everything not nice. So, ayun pa lang parang nakakatakot na yun, no? Pag ganyan, melbourne na kayo or mag-lava walk na kayo. Isama nyo na rin laway ko. Hindi, mag-lava walk na kayo kasi nakakabokot din. May ano pa mangyari sa inyo eh. Sabi niya dito, magkakaroon ka din ng superpowers na upuan ng Niti Pirot kahit ilang oras pa yan. For context, Mima, yung nag-share sa akin ng experience niya ay yung may nyarurot na user ng slam at naturukan lang din daw siya noon. Tawagin na siya sa pangalang Pau. Sabi nung turok sa kanya ay ang slam daw ay parang nyopper slam pero injectables na version. Naniniwala siya at noong naturukan siya ay nahay siya. Pero after ilang oras ay nag-black out at sinugod sa hospital. Nag 50-50 si Pao at ang advice ni Doc sa kanya ay huwag nang gagamit ng slam kasi allergic siya doon at hindi naman daw yun nyoppers kasi under siya sa classification ng Dragelia. Nakakatakot. Iwas kayo sa mga ganun ha. Pag yan, elbowin nyo na. Gusto nyo pa talaga, trial P. Health is wealth day. Umayos kayo. Hirap mag dito. So, kayo dito. So, let's move on. Going back, Mima, sa story ko, pinigilan ko siyang magturok. At sinabi ko na aalis ako pag nagturok siya. Agad niya binitawan ng slam at nangako na hindi niya siya magtuturoka. Makulit siya kasi kahit na nyarurot ko na siya at binibigay ko ang best ko para pumasa sa performance task ni Jepoy MK. Wait, sorry na love ako kasi naman si Jeffrey. Ano yun? Jepoy MK. Sabi niya ba dito? Glawaistra ko. Ay talaga sinesegue niya yung topic papuntang slam. Parang gusto talaga nung si Ray. Kakabokot naman. So, let's move on. Makulbat talaga ako, ma'am. Di ako makaalis dahil wala nga akong damit at naka-turn off ang lights. Baka kasi mamaya-maya magkaroon ng eksena at baka makaabot pa sa kinaukulan ang nyarurot namin. So, nag-play along sa mga gusto niyang musician at activities para ma-distract siya at di mapunta ang topic sa slam. Nyarurot dito, nyarurot doon, and everything nice, cha-cha-cha, the barkat. Bakit naman? Super bass. Okay, nag-super bass sila. Talagang di siya mapakalima.
At gusto pa talaga niyang magtoroka. Kaya sinabi ko na pag binanggit mo pang turok ng slam aalis na ako dito. Okay naman, akala ko talaga siya na ang cast ng Flor de Lis At ito na ang pangalawang twister, ma. DJ Mod, ibigay mo na. Habang ninonyokol niya ang ngiti pahirot ko ay bigla na lang siyang tumigil at tumingin sa mga mata ko. Ma, talagang takot ako. Sabi niya, sir, tapos na po, Eme. Ito lang sinabi niya, ma. Sir, pabigyan mo na ako, isang turok lang, di naman kita tuturukan. At bigla siyang umalis. At kinuha yung packet na may maliit na syringe. Lagyan ng asin para balot. Sabi ko ay huwag siya magtuturok hanggat di pa ako nakapagbihesa. Talagang sinuot ko na ang damit ko kahit medyo basa-basa pa ang boytawan ko galing banyoret. Nung nagbibihis na nga ako ay tumalikod siya at nung humarap ay nakapagturoka na siya. Kinabahan na ako doon sa part na yun kasi any moment ay baka maging high na siya at kung ano yung gawin sa akin, ma. Palabas na ako ng yinto at tinangka niya nang tanggalin ang nyipera ko habang ginagawa niyang pabigat ang bortawan siya para hindi ko mabuksan ang pintostra. Sabi niya, isa pa daw na nyarurot. Manatakot na ako at talagang handa na akong sumigaw para umalis siya sa pinto. Gulat ako kasi nakayanan ko siyang itulak ng slide kahit malaki siyang mama at isa akong underweight na twink, ma. Takbo talaga ako palabas ng hotel, kulang na lang ay mag-audition ako sa Maze Runner. Nakauwi naman ako ng safe and sound pero dala ko pa rin ang pangamba na baka makita niya ako in public. I just want to share this experience sa inyo, ma, kasi alam ko na may platform ka. Gusto ko iparating sa mga fellow e-geaters na huwag tayo magpapadala sa kahit anong uri ng chem fan. Kasi delikado talaga siya. At kung may kakilala man kayo na gamit ng mga ganon, i-comfort nyo sila at i-recommend na huwag na itong gagamitin. That concludes my presentation dito once. Wala talaga akong proof of purchase kasi alam naman picture ko siya habang nagtotoro ka siya, diba? Tama na kayo, basta yung kilikili ko, psst, padila nga. Tumawal pa talaga sa dulo ng dila eh. So, yeah, tama naman yung sinabi niya dito na kapag may nose kayo, sabihan nyo na ng maaga kasi baka mabodik, diba? Like, makasanayan niya and everything not nice. So, ayun lang, elbow na talaga agad niya kasi nakakatakot. Tsaka huwag kayong maglagay sa katawan sa niya ng kahit it's chemical or everything. So, yeah. Let's move on with our next story. So, ang ating category naman ulit is horror. Slash kulaba. Slash konting libido daw. Slash taho daw. At ang kanyang titulo dito is Oro, Plata, Mata. So, anong gagawin? Let's read it. Ang sabi niya dito, hello, Mother Sophie, slash Daddy Willard, RM ng BTS at e-geaters at Sophie and co-workers na magre-resign na nga. Inubos niya na yung empleyado. So, let's move on. Isa akong teenager na ang parents ko ay malapit sa mga witchcraft, spirits at mga kung ano-ano pa ma. Maraming crystal sa bahay namin na pangtaboy ng masamang Diyespirito kasi sabi nila sa akin kahit saan sila pumunta ay may nararamdaman silang masasamang Diyespirito. One time nga, ginawa kong nildo ang crystals para sinapian ako, bueno. O, diba? What po namin? Kasi may konting libidirge. Okay. Sige, patawarin naman, no. Taas nung ako dyan, syempre, libido na, alam nga naman matuyot yan. So, let's move on. Dahil nga sa mga ito, nahiligan ko na rin gayahin sina Muji at Puji at gawin ang mga ginagawa nila. Humingi ako kay mommy ng tarot cards at nagpaturo kung paano ba ito gawin, ma. At ayun na nga. Amateur na ako sa witchcrafts, ma. Fast forward, British accent. Last month, pumunta ako sa birthday ng kaibigan ko at may namit akong different people na may kaibigan niya rin. Maburap nga yung dalawa sana na tresemme ka. Hindi sana ginamitan mo ng witchcraft. Hindi, bawal yun ang kumayos kayo. Ang herbog naman. Ano ba? Okay, mag-focus tayo sa witchcraft story. But nahalwa ng herbog naman. Okay, so, join din ako dyan. So, let's move on. Sabi niya dito, after the party, napag-isipan namin na pumunta sa mountains para manood ng city lights, ma.
Take note ma ha, hindi ko sila kakilala. So nakapunta na nga kami sa aming destination sa ang parang eerie na place sa bukid kasi maganda yung view doon. Kami-kami lang naman doon at nag-enga time sila. Bilang kamag-anak ko si San Pedro, hindi na ako nag-drink nung time na yun ma at napag-isipan ko na lang na i-tarot reading ko na lang sila. Ayun, napag-go naman sila at binasa ko na yung mga baraha ma. Marami akong nahulaan sa kanila ma. Yung past, present, at na-read ko na rin yung future nila. Pero habang kumukuha sila ng card, lahat sila ay nakakuha ng death. Yun na nga ba sinasabi ko eh. Doon din tayo papunta eh. Ayoko ng mga ganyan, yung mga death. Ano niya na ako, lumod na ako sa harapan yun na matapos na itong paghihirap. So, let's move on. So, let's move on. Sabi niya dito, masarap maging kapuso kasi dito sa pamilya ng mga kapuso ay talagang may puso. So, let's move on. At sabi ba't kasi lahat may puso? Essay ko yun. So, let's move on na nga. Sabi niya dito, bilang baguhan pa lang sa tarot reading ay hindi ko na lang ito pinansin. Dami ko nakalungkat na past dun ma at tama lahat. Naalala ko pa yung isa namin doon na cheater siya at sobrang takot siya nung time na yun kasi andun yung GF niya. And fast forward, normal naman kaming umuwi at walang na-feel na may parang sumusunod sa amin. Nung nag-drive nga kami sa madilim na lugar, may naamoy kaming bulaklak na ginagamit sa mga lamaistra. At hinayaan na lang namin at nag-drive na lang yung kaibigan ko at ito na nga ang The Wiz Other Jamal. So, let's move on. Sabi niya dito, last month lang, nakita ko siya sa isang kasama dun sa car. At yun na nga ma. Nakita ko siya at may isang babae, tao na umupo sa shoulders niya. Hindi ko sinabi at baka matakot siya at nung umuwi ako, super kalat ng room ko at magalit na galit si Muji. Nalaman niya na nagbasa daw ako nang hindi nagpapaalam sa kanya. Sabi niya sa akin, may ginpukaw ka, Jay. Wala ka kabalo kung ano ginobra mo. Ibig sabihin nun, ma, Jay, may ginising ka? Di mo alam ginagawa mo. Manatakot ako dun, ma. Kasi si Muji, nakikita mo talagang stress na stress siya at namumula yung mga mata niya at ayun, hindi niya na ako kinausap. At nung Wednesday lang nalaman ko, yung isang kasama ko dun sa car, nabangga daw ng sasakyan pa uwi si school. Safe naman siya ngayon at minor injuries lang. Hindi ko alam if related ito sa mga readings ko pero sure ako may meaning yung mga death na baraha na binasa ko ma. Gusto kitang basahin ma pero ayaw ko gawin without your consent. If gusto mo why not babasahin kita at sabihin ko next story ang mga nabasa ko sa'yo. Yun lang ma-update na kami if ano bang ang ibang nangyari sa buhay ko. Huwag mo nang basahin, te. Gusto ko, may trailer yung ko. Trailer? May, mo yon yung, may twister ang buhay ko. Ayoko na malaman. And, huwag mo akong babasahin, te. Manda ka talaga sa akin. Pag ako, iitiri ko na lang yung Niti Pilot mo para matapos na yung pagre-read mo. Amin ko na lang yung mga pusod nyo ng na yan. Ayoko na mga ganyan. Ayoko na malaman yung future ko agad. Gusto ko go with the flow and step by step and lava walk and tsunami walk. Mga ganun lang. Walk lang tayo to our future and everything nice. Kasi ayoko pangunahan. Parang gano'n. Nung bilang mong babaguhin, diba? So, kung saan dalhin, dali mo na ako doon. Saan dalahin, dali mo ako doon, kala mo talaga, may para ba dyan? Carousel ba yan? So, let's move on. Sabi niya pa, carousel ba yan? So, let's move on. So, let's move on. At sabi niya pa dito, sabihin ko daw, to sabi ni Mami. Ewan ko kung ano mangyayari, pero para safe daw yung lahat, sabihin ko na lang, Oro Plata Mata. Pa-shoutout po kay Mami, nanonood siya ngayon. Siya nag-push sa akin sabihin yung story na ito. By the way, naka-block sa proof of purchase. Ako yung naka-block sa proof of purchase. Alangan naman na hindi ako
alam naman hindi ako, edi majombag kita. Sa mga nagsasabing once, sige, kayo, tandaan ko kayo yung mga username nyo. Tama na kayo, basta ng kilikili ko. Paamoy ng puso at padila ng paa mo, Mima. Sophie Buelo. Isa ka ba dito sa naka-black? Wait nga lang. Let me see. Where naman sa hina ng net to? Kala mo talaga, ako na yung hari ng ano eh. Huwag mo na akong basahan. Over naman kayo. Ayoko ng mga ganyang ganun. So, yeah, I think yun nga. Parang, pero naniniwala din naman ako sa ganyan. Kasi may friend din ako na tarot reader. Ganun. Tapos sabi nga niya, nasisikat nga daw ako. Tapos totoo nga. Pero sabi ko sa kanya, huwag niyo na rin yung mga, yung health ko, yung future and everything, yung ano, yung future. Ayoko na masyadong ganun. Love life, ayoko din. So, yeah. Kayo na magpa-read, ano? Ako pa talaga dinamay niyo eh. So, let's... Hi, Jana. Yan, si Jana. Ewan ko nakikinig si Jana. Si Jana yung aking GA na pala-read ng mga nagtatarot din yan doon sa office namin. So, share ko lang. Bakit? Bawal ba? Okay kayo dito. Well, diba? So, I think, dumako na tayo sa ating next story at the Gemad. So, yeah, dumako tayo sa ating next story at ang kanyang category is Strata/libido. At ang kanyang titulo dito is Office Siren. This is ang kanyang part 1. Kasi masyadong mahaba, over naman, ano. Gusto mo hanggang alas 10 tayo ng gabi dito. So, anong gagawin? Let's read it! Lagyan ng asin para bailot. First and foremost, great ko lang ang pinakamaganda pero majosim na si Mima Sophie. Ang pinaka-hot na si Daddy Willard, please power pop. Wish ko po sana di kayo malugi sa Sophie and ko. To start my story, pakilala ko na lang muna yung self ko. Tawagin na lang ako sa pangalang Sin. Yes, as a kasalanan. Itong story na to nangyari 2 years ago when I was in college during my internship. Second day ng internship ko, wala masyadong pinapagawa sa akin at that time, kaya pinapa-attend na lang ako sa mga ongoing seminar for engineers noon. Tapos, medyo mahihain pa nga ako at that time. Pero sige, nag-whisper ako sa self ko na kaya this. Pero wag natin gayahin yung nagpauso ng kaya this, balik na rin nyo, this. Ano yan yung mga magna. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. Nag-thirst trap na lang eh. Ano ba yun? Sige naman ang message dito. Ano ba yun? So, let's move on. So, ipaglaban natin ang ating mga karapatan and freedom of speech and everything nice. Ba't kailangan ng permit? Ano? Alam mo talaga, building sila. So, let's... Di ba sa mga permit sa mga mall, like, ano ba yun, mga installation, pati ba naman mga rally ret? Ano ba? So, let's move on. Sabi niya dito, pagpasok kong makakasama ng isa kong co-intern, nakaupo kami sa tabi ng HR staff na may nagfa-facilitate that time. Tapos pag site ko, sa nagtatokma, naglaway-stra ako ng slide, ma. Yun na. Arbag ba? Ma-bortaret siya, ma. Kahit naka-polo shirt siya nun, ma. Bakat na bakat stra. Yung likod at bicep niya. Masyongkad siya, ma. Dark yung features and ang ganda ng smile. In short, maburapi ka siya. At tawagin natin siyang Roma. Habang nagtatalk siya, Merlet yung nag-send, di ba? Habang nag-talk siya para sa mga new engineers na nakatitig lang ako sa kanya, Mima. As in, pasok na pasok siya sa fantasy, ma. At sakto na rin kasi almost 1 year na rin akong single that time, so semi-virgin na ako. Tagal nang walang Jumon-Josok na Niti Pilot. Sa nyo Pilot ko. Ba't naman na-miss? So, let's move on. Sabi niya ba dito kakwentuhan ko yung co-intern ko na pangalan na lang nating Ven. Nagchika ako sa kanya na sabi ko, ito yung pogi niya, no? Betsong ko siya, te. Umagri rin si Ven noon, pero buti na lang din niya raw betsong. During the seminar, napapansin ko na napapatingin sa akin si Roma as in nakaw na mga tingin, ma. Fast forward, after ng seminar, ma, parang nasad ako nun kasi di ko alam sa laki ng office na yon, baka di ko na ulit siya ma-sightsung. Maging motivation na lang sana habang nasa office ko, di ba? Parang, wala aura naman kasi yung merlat na.
Anyway, wala akong magagawa dyan. Pumintig na kasi. Pumintig na yung ano dyan yung ugat sa ng nipailarot mo. So, wala akong laban dyan, oh. Pasasan nyo na ako. Ba't nagpaposas? Posasan nyo si Kaya Dis dyan. So, let's move on. Sabi niya pa dito, maya-maya pumasok si Roma sa office para akong na-frozen. Annabelle, na kapatid ni Elsa talaga ako kasi, what the fuck? Yung crush ko, same office kami. Nung unang araw ko kasi sa office, maraming wala. Kasi nasa field daw mostly, so di ko nakikilala lahat. So, back to the story, gulat ako, diba? Chinat ko si Ben, shucks girl, dito na rin pala siya. At nagulat ako, doon pala siya nakaupo sa tabi ni Ben ng table. Siya pa yung gitarang ate mga pero pa-demure lang ako, nakakahiyam naman, magkilig-kilig at harutan, diba? Kinabukasan last day ng seminar, maaga ako nag-dress to impress kasi knows ko naman na si Roma ulit ang magto-talkie doon. Para napapansin ko si Roma na parang tumitingin talaga sa akin. At this time, di na talaga ako diluluma. Pumili siya sa mga nagsaseminar ng mga tutulong mag-demo sa equipment Bukod kasama ng assistant engineer, pinuntahan niya kami ni Vince sa likod at pinatayo para mag-help mag-setup. Na para bang paglapit niya di ako makahinga na para bang may sparks agad di set up ako, kunwari mga ganun. Ba't naman nag-abilin? Set up ako, kunwari mga ganyan. Hindi ko alam kung paano yun At nilapitan ako ni Rob at tinulungan niya itayo yung equipment sa sobrang lapit namin sa isa't isa. Nakita ko talaga yung face niya Epeksa talaga siya At matangkad siguro nasa 5'8 or 9 siya ako nga 5'1 lang So, imagine niyo na lang dun Nakatingala ako habang ina-admire siya ng palihim At nahiya naman kasi ayoko naman naisipin na ibang mga intern na Macron di ako. Malandi! Karapatan! Naku! Nakita niyo ba yun? Yung MV reaction si Lola sa Piazza Time. So, let's move on. Sabi niya pa dito, fast forward. Asan na ba ako? After ng seminar, feel ko na nakamit ko na ang La Nina agad Kasi ewan ko siguro dahil almost 1 year na akong walang nyarurot. Pagbalik ko sa office namin may nagabot ng food. Akala ko nga si Roma na ibang tao pala. Isa sa bang assistant engineer doon sa seminar, sabi niya food daw namin ni Ben kasi umattend kami ng seminar. At dumating na rin si Roma sa loob. At kita ko na parang may hinahanap siya hanggang sa nagtama talaga yung ice namin Kaya this time, sure na ako na dilulo yung mga nakaw na tinginan namin. Ito na. Ano ba yan? Radio, so let's move on. Makinabukasan, normal day sa office. Nagnanakawan pa rin kami ng tingin. Kulangat pwede nakawin. Pero bawal yung nakawan yung kaba ng bayan. Okay, yung tingin parang ganyan talaga pag na-in love ka. Alam mapigilan ko yung mga pintig nyo. So let's move on. Kinabukasan, normal day sa office. Nagnanakawan pa rin kami ng tingin. Meron pa rin akong nalaman tungkol sa kanya na he's 31 years old na pala. Tapos ako 21 pala. I followed and added him sa IG and FB Satellite but surprisingly, inaccept niya agad. Minutes lang. Pati sa FB Satellite super bored lang ako naglakas loob na mag-chat sa kanya. Sir, busy ka po? Nagulat ako nang nag-reply siya. Di naman, why? Grabe talaga, sobrang kilig ako noon at nag-reply ako ng coffee. Shucks Yung ex ko kasi, 7 years lang naman ang age gap namin. So, sobrang kilig na ako talaga this time. Minutes later, di siya nag-reply So, ako nag-decide ako to go out at dinala yung book na pinapabasa sa akin ng boss ko. Meron pa kasi yung stock room tong division namin for office at pwedeng tumambay doon if walang ginagawa at may ilaw naman pero most of the times, di nila turn on ang ring light doon. So, pagpasok ko, di ko in-open yung light. At minutes after, biglang pumasok si Roma. Gulat ako nun kasi di nga nagre-reply, diba? So awkward na mga ganon. At nakakaya na intern pa ang nag-aya. Okay. Pero nagulat ako sa ginawa niya.
Umupo siya sa may bench sa harap ng working table na inuupuan ko at sinabi niyang, pwede raw kami lumabas after work. At nag-ask siya saan ko raw ba gusto at sinabi doon na lang sa hotel malapit sa office kasi merong Starbucks doon. Pagkatapos ko sabihin yun, agad din siyang umalis sa stockroom at naiwan akong kinikilig, As in, super kilig kasi fantasy ko talaga yung mas makronda sa akin. Tapos this time, medyo boss ko na rin siya sa mga division namin. After work, diretso talaga ako papunta sa Nesby at walang lingon-lingon, Para di pa nga 4 p.m. noon ay lumabas na talaga ako ng office. Pagdating sa SB, nagulat ako, nandun siya at nakatingin siya sa mga board. Napalingon siya at ngumiti nung nakita niya. Sabi niya, uy, nandito ka na pala. Ano order mo? Siyempre ako, di na ako nakaisip. Sabi ko na lang, coffee jelly na lang sa akin, yung tall. Alam mo talaga, sila na yung pinaka-perfect date. So, let's move on. So, yung fast forward, usap-usap kami, get to know, mga madam. Tapos, nung umuwi na, nag-LRT kami both, At nag-decide na kami mag-lava walk na lang, kahit medyo malayo yung lalakarin. Tapos, habang nag-lava walk, nag-holding hands kami nun, Monday, nag-decide na ako to go to office ng early mass, kasi coding ako, And maghahanap pa ako ng parking sa mga 5 a.m. Nasa office na ako. Diretso akong stockroom since wala pang tao sa office. Laking gulat ko, nakita ko si Roma, nakahiga sa stockroom. May space pa kasi sa likod ng mga shelves ko saan pwedeng humiga. At ito na nga ang twist other. DJ Wad? Narinig na may pumasok, sumilip siya at tumayo. Nung nakita niya ako, nag-smile siya at tinanong niya ako if enjoy ba ako sa date namin. Sabi ko, oo naman. Tapos papalapit siya, yung perfume niya umaalingaso, mas nakakadagdag herbog, Bila siyang naglin sa upuan ko at nag-aamba na mag-lip to lelap kami, Syempre, lip to lelap na yun, magiging bato pa ba? Tama naman. Syempre, naglin na rin ako in short, mag-make outlet kaming malala talaga. Tapos may naranagan na kami sa labas. So, natigil yung session namin. Napahawak na lang ako sa lipanga ko, na para bang namamaga kasi meron siyang beard and mustache. Sabi niya, ang galing ko raw. Lumip to lalap. Maabangan mo yung part 2. Dahil, ayan, ang mas kakabog pa sa story na to. Over naman ka naman talaga. Ano yung pangako sa'yo. So, abangan natin ang kanyang part 2. So, DJ Mod, let's move on. Hit it. So, yeah. Let's move on with our last story for this episode. Ang kanyang category is a BL / a let the love begin / dilubyo / a no cheating policy. At ang kanyang titulo dito is Pandemic Love Story Turn Disaster. So, anong gagawin? Let's read it. Ang daming S. Ang daming S. So, ito na. Hello, Mima Sophie na nagpapasaya at nagpapawala ng pagod ko gabi-gabi. Pagpasensyahan mo na dahil hindi ako masyadong magaling sa vocabs ng Igitas kasi bago lang ako nakasubaybay sa nyodcast mo dito sa NikTok Satellite. Isa pa, Bisaya pala ako at iba ang vocabs namin doon. Medyo haba-haba itong SKL ko pero pagtsagaan mo na lang pati sa viewers kasi wala na kayo ibang mapagsabihan kasi skeleton in the closet kasi ang keki na to. Hatiin na lang natin yung story niya kasi medyo mahaba naman talaga. So, lang naman ang hatiin ko yung laptop ko, di ba? Nyik-nyak. So, let's move on. Ba't kasi may mga maleta dito? So, let's move on. Sabi niya pa dito, 28 years old, professional pala ako, SKL ang experience ko, near back 2021 during pandemic, isa ako sa mga nagsasabing, hindi magtitiktok kasi super cringe ang mga sayo-sayo and lipstick, pero kaulanan ay nag-install na rin ako noon. Aminin ko, meron naman, mangilan-ngilan na nagsabing may itsura daw ako. Kaya yung mga upload ko sa TikTok ay madami ding views and comments na ma-erbog pa nga ang iba. One time around March 2021, may nag-follow sa akin na taga Manila na malapit ko na lang, na matagal ko nang napapansin na nagla-like, comment sa mga post ko at tago na sa initials na E. Medyo may itsura din ng OMS kaya pinalo ba ko naman sa NikTok Satellite. Nauna siyang mag-chat at the rest was history Everyday kami nag-uusap hanggang sa IG, pani-update siya ng kanyang work everyday kasi during that time he was working sa isang 5-star hotel sa Metro Manila pero ginagawang quarantine facility ang hotel and stay in siya doon. Ako naman work from home setup kasi lockdown, na aminin ko na medyo nahulog ako sa kanya kasi palagi siya nag-update sa akin
halos oras-oras at ako na din. Maito na nga ang first twist a third. Digimat. One time, naging video call kami. May kung ano-anong nagpataas ang temperatura niya habang nasa room. At siya mag-isa at nilabas niya ang nitty pirate niya, ma. Laking gulat ko sa na-side song ko na over naman sa Dahlia habang nakatayo ito na parang nakastanding ovation sa performance task ni Jepoy. Ano Jeffrey? Jepoy. M. Canoy. Sabi niya pa dito, lang, di ko binaba ang VC kasi hindi pilot na yun eh. Magiging bato pa ba? Siyempre tumas na rin ang temperatura ko at sabay kami nag-call habang na-achieve naman namin ang La Nina. Nasundan pa ngayon ng times na na-erbogan rin kami. Fast forward, June 2021, nag-decide na kami mag-met-met. Ako pumunta sa Manila that time at pahirapan kasi ganun pa magpa-test. So, sa labas ng hotel kami nagbe-met-met at hindi ko na-disappoint kasi aminin ko, may itsura naman talaga si E. Yung type kong matangos ang jelonga at makapal ang balbas. Parang ako rin. May pakik pa siya at may nakalagay na I love you na nagpakilig pa sa akin ng sobra. Nagbook kami ng Airbnb doon malapit sa may Timog at doon na nangyari ang di inaasahan. Naglito larap kami at alam mo na nangyari. DJ Mod play Super Bass by Nicki Minaj. Nag-Super Bass sila. So, wala akong magagawa dyan. Alam naman pigilan. Hoy, stop yan. Bawal yan. Bawal yan. Pustis ako. So, let's move on. VT kami parehas. Pero that time, ako ang naging nyotam at totoo nga. Ang lakas sa talaga at hirap i-josok sa nimula na achieve naman namin ng La Nina. Yung araw na rin yun naging official na mag-on na kami. Alam namin na ang setup namin is LDR talaga kami kasi ako taga Davao at siya naman ay nasa Manila. Sabi niya dito, fast forward, naging regular ang met-met namin. Siguro monthly Minsan siya pupunta sa akin, minsan ako naman pupunta sa Manila. Plano pala talaga niya mag-barko at dati pa kaya na-delay dahil nga yung demic niyan. Tuloy pa rin ang application niya sa cruise ship, hindi kalakihan ng sahod niya sa hotel kaya gusto niya talaga mag-barko kasi breadwinner siya sa kanyang pamilya sa province. Minsan nga pinapahiram ko na lang siya ng pampadala sa pamilya niya pag di sapat yung sahod niya. Sa ilang months namin sa relationship nakikita ko na mahal niya talaga ako at mahal ko rin siya. Kasi siya ang first na partner ko before kasi nagkaka-owa ko ng mga merlat. May ugali lang siya na sobrang siloso, lalo na kung di ako makapag-update minsan Akala ko normal lang yon pero ito ang next twist ever. One time in Manila na magkasama kami pumasyal, napansin ko na nagsa-cellphone siya. Parang tinatakpan niya na para may tinatago pag may kachat siya. Ibang kotob ko kaya inopen ko ang phone niya kinagabihan hanggang tulog sleepasil siya. Paano ko nakuha ang passcode Earlier nagkunyari ako magkiketay pero binibideo ko na pala yung time na nag-unlock siya. Anyway, laking gulat ko at may nakachat na pala siyang ibang mga 3 months na. Kami nun about 6 months na mag-owa Iyak malala ako Alam mo yung habang nag-scroll ako sa convo nila, kulba malala na parang ayaw mo nang basahin pero gusto mo pang malaman. Yung convo pala nila madaig pa minsan ng sweet messages. Minsan pala, kung nagbe-busy kami, sasabihin niyang mag-sleep siya pero tatawag niya ng palang isa. At nag-aaway kaming malalama. At sinabi ko na makipaghiwalay na ako. Ang buang nakikinato nadala sa mga alibay niya at pinalampas ko na lang yun. Jobo kasi yun Fast forward, dumating na yung time na aalis na talaga siya sa barko Anong ginawa ko? Bumili pa talaga ako ng ticket pa Manila para i-attend siya sa airport. Gabi na yung dumating ako sa Manila kasi kinabukasan pa ang flight niya paalis ng bansa. At ito na nga ang next at the whiz other. Habang tulog siya sa Airbnb may nakita kung ano na naman ang tulak sa akin ng buksan ng phone niya, nasa katanghan niya rin, same passcode pa rin. Nalaking gulat ko na before niya pala akong kunin sa airport na may kinita na naman siyang ibang na may picture ka pang naka-holding hands sila habang nasa coffee shop. Alibay niya doon na traffic lang daw. Galit ako malalaman na nagsuntok ko siya at sinat ko pa ang Hindi pala alam ng na may OWA si E. At nag-sorry naman ulit ang OWA ko at sa katangan ko,
pinatawad ko na naman sa kadahilan ng baka magbago na siya sa barko at hinatid ko na siya sa terminal at iyak malala kaming dalawa na para bang magjosawa na parang hindi nagsuntukan kagabi. Pag mga ganyan red flag na elbow na, pahirapan mo pa yung sarili mo. So, hanggang dito na lang muna kasi sobrang haba nito, Kala mo talaga, story of my life na ito. Story of my life na, hindi pala, may continuation pala. Sabi niya pa dito, pag mga ganon, elbowin niyo na, diba? Napasaktan niyo pa yung sarili niyo eh. So, let's move on. Sabi niya, fast forward, a British accent. Nauwi na ako sa probinsya namin at constant pa rin ang communication namin although hindi na masyadong mayat-maya kaya limited lang ang internet nila doon. Hanggang dumating yung time na may pinag-awayan kaming malalaman na humantong sa hiwalayan at laway ko. Ano ba yung laway? Nakakairito. Parang kailangan dito ng sanction para tanggal yung mga laway. So let's move on. Sabi niya dito, ayaw niya na talaga makipaghiwalay kaya siya babalik niya daw ako at pupuntahan sa amin pero firm na ako sa decision ko. Sabi ko sa sarili ko nagawa niyo na nga magloko dito eh. Paano pa kayo sa barko at sila lang doon for 8 months. May mga narinig ako na nagtalamak ang cheating policy doon. Naging tahimik ang boy ko ilang buwan dahil nakapagpahinga ang puso ko lalo na sa traumata ko sa kanya minsan at minsan nga chinachat niya pamilya ko dati nung kami pa. Tapos sasabihin niya na ibubulgar niya ang relationship namin. Takot ako nun kasi I had to endure those traumata at ito na ang next twister One night, naalala ko na nakasave pala ang mga Viber numbers sa mga nakakrondian niya online dati. And hindi lang 2, kundi many more pa Usually, mga ka-online friends lang niya habang kami pa nun Grabe talaga ang cheating policy niya. Pero di ko alam ba't tegi na tegi ako sa kanya. Or patay na patay star ako sa kanya dati. Di ko alam kung ano pumasok sa kokote ko ba kung bakit sinat kong isa niyang contact dati at tinanong kung ano sila ni ex-ray ko. Itago natin sa initials na R na taga CDO. Bilang nag-apply sa Arma at laking gulat ko nalaman ko na mas nauna pala silang naging mag-OWA online ni E. Pero di pa sila nagka-met personally kasi taga Mindanao din at hiniwalay niya around March sa dahilan ng cheating policy rin. Gulat kami parehas at ito na ang semi-twister. DJ Mal? Habang kami pala ni E, chat niya na pala si R na parang gusto makipagbalikan habang kami nanunma. Lala talaga. Sinabi niya sa akin ni R na traumata siya kasi parehas kami na tinatakot na isumbong sa pamilya namin ang relationship kaya nagkaroon kami ng common ground. At nagkausap kami nung gabing yun at di na namin namalaya na inabot na kami ng madaling araw sa video call at ito na ang next twist what? Ilabas mo na yan. Kinagati sobrang balata. Sa di inasang pagkakataon naging magaan ang loob namin sa isa't isa ni R. Sabi ko I think mag-i-eatery sila. So let's move on. Naging magaan ang loob namin sa isa't isa ni R hanggang sa nag-usap kami na magkita Although Mindanao rin siya, pero hindi ko sumakay ng eroplano para mapuntahan siya at ito na ang exciting part. At nag-decide kami maghanap ng matutulugan at doon namin napagdesisyonan na i-push pa sa next level ang relationship namin. Managing kami noong around November 2022 in a very unexpected circumstance. Naging kami ng ex ng OWA ko. Mas naging compatible kami kasi same field ang profession namin. Kumbaga parang mas nasa design and build na para bang magiging diskaya contractor in the future. Hoy, wag nilang gawin yung ginawa nila. Diba? More work, more rahat, yung mga ganun. Pero yung mga illegal something, nakaka-degrade na ng mga tao. Elbow niyo yun. So, let's move on. Unfortunately, around 5 months lang kami. Kasi may di pagkakaintindihan. Sayang that win-work out niyo pa din. Sabi niya dito, hindi to cheating policy Last balita ko nga, nagka-OWA siya, pero naghiwalay din. We are in a good terms pa rin naman ngayon. Sobrang dami pang details ng past ko with E and R pero baka makatulong
ng mga igiter sa sobrang haba ng kwento. Ay makatulog na ang mga igiter sa sobrang haba ng kwento. Hindi daw sama kasi may proof of purchase ako for Sophie Eyes only. At present, I am happy sa aking 2-year relationship with my bowa ma na sobrang bait at understanding at taga Mindanao rin. Plus medyo dakila din, MS. Sinabi ko sa lahat ng experience ko sa kanya and totally support siya ngayon. Hindi pa kami open sa kanya-kanyang family namin kasi hindi kami out. Pero at least ngayon, happy kami. Hanggang dito na lang mga kasi basa ng kilikili ko at pa-reply na lang if readed na at saan mo nabasa. Best regard K. Attachment. Ako with E tapos yung R yung naka-white para sa kotse. With my current bowa naman naka-red and black kami. Ang dami niyang mga ganaps. No? Anyway, ayan, at least, diba, nakahanap ka na yun ng iyong love, let the love begin. Alangan man baguhin ko yan. So, thank you so much for sharing your story and everything nice. And, yeah, ito na yung comeback ko. Comeback natin na wala masyadong libiders, pero maayos lang yung ating mga stories. So, hanggang dito na lang sa ating episode 32. I-upload na natin yan mamaya. Ang bilis mo. Pakialam niya. Okay dito. So, yeah. That's all. Tama na kayo magad yung kilikili ka. Bye, Gators! I love you. Sakit kasi. Ano ba yan? Bilis-bilis. Patanggalin ko itong pustiso na ito eh. So, bye! Buelo.